Pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, informasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Expose ni Rapido. Ayan. Alam nyo, ever since we started this segment, ay marami na tayong natatanggap na mga impormasyon sa ating mga informante na syempre pa binavalidate natin, chine-check natin, double check. Okay? Syempre, para ayoko naman kumbaga ayokong makasuhan ng libel. Okay? Maingat ako rito. Gusto ko yung mga kunikwento ko sa inyo, ini-expose ko, ay meron po tayong sapat na ebidensya. Mahalaga ho sa akin yung integridad ko. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Hello! May nagsumbong, Mr. Tulfo, Mr. Rapido, narinig mo na ba yung tatawag na STL? Bukis ng Laguna. Boy, sabi ko, ano yan? Alright, STL stands for Small Town Lottery. Yan po ay isa pong palaruho ng PCSO. Yan, panlaban po yan sa weteng, ha? Legal yan. Pero itong impormasyon na binigay sa akin, ito ang, kumbaga, nagsumbong. Tinawagan natin yung informante, pinakwento natin, kumuha tayo ng impormasyon. Okay, so sabi ko rin sa aking informant, alam ko ang STL, legal yan. Sa Bulacan may STL, Small Town Lottery. Nabuo po yung STL para panlaban po sa weteng. Di po ba? Ang mekanismo, ang mechanics ng STL, similar to weteng, kung saan pipili ka ng dalawang numero, tapos tatayaan mo, okay? Pareho lang yan. Ginawa nga ng PCSO para maingganyo yung mga tao na mag-STL, pati yung mga kabo-kabo nung mga wetting lords ginawa nilang empleyado. Pero ang kwento sa akin nung aking ng aking informante, okay? Dito raw sa may Laguna, di umano, binubukulan daw ng ilang kabo ng mga nag-STL ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Binubukulan. Hindi po nagre-remit ng kabuuang halaga na dapat na nire-remit. Okay? Oh. Sabi ng aking source, alam mo, Mr. Rapido, sabi niya, ang kinikita ng STL, for example, sa Laguna, isang araw, 12 million. Daming pera, no? 12 million, 12 million piso. Pero, malaki ang nawawala na parte o ingreso para sa PCSO dahil sa bukis. So sabi ko, paliwanag mo sa akin. Alam natin, bookies, illegal yan eh. When you hear the term bookies, that is illegal, ha? So sabi nung aking kaututang dila, okay, sabi nung aking informante, halimbawa, yung isang ito, sabi niya, para lang humaintindihan nyo, Mr. Tulfo, sabi niya, kasi nakita kung paano ka mag-expose, sabi niya. Para maintindihan ng mga nakikinig sa inyo. O halimbawa, yung isang kabo, kumita siya ng 20,000 para dun sa STL. Ang dinideklara lang niya ay 8,000. Yun lang yung share na binibigay sa PCSO. Kunyemas. Can you imagine that? Tapos, yung 12 million, 12,000, yun yung bookies. Sabi ko, yun yung illegal, yung ninanakaw. Nadali mo, Mr. Rapido. Sir, sabi nung aking informante. Okay. Sabi ko, ang laki naman. Malaki talaga yan. Sabi niya, kasi siguro sabi ko pala rather, kasi siguro
may mga nilalagyan yan. So can you imagine that? Yung example, yung halimbawa binigay sa akin nung aking informant, ha? Yung isang kabo, kumikita halimbawa ng ano yan, ng 12,000 yan. Sabi niya ganun eh. Ang nire-remit lang ho niyan, itong nung kabo is rather than 20, 8,000,000 lang ang dinideklara sa PCSO. Yun ang kita niya. Pero yung 12,000,000 ninanakaw nila. Ganun lang ho kasimple, Mr. Tool. Wow. Ito nga, sabi niya, nagbigay siya sa akin ng ng mga pangalan. Okay? Ito puro Laguna ito. Ito raw yung yung mga parang mga may kinalaman sa bukis ng STL diyan sa may Laguna. Itong isang nanggangalang Poisoniga. San Pablo, Penny ng San Pablo rather, si Jason ng isang Jason ng Santa Maria, Danny ng Lilo Laguna, isang Orlan ng Alaminos, isang Bay, naman, Bay. Pogi ba to? Bay. Parang Bay. Sorry. Bay Laguna ito, Edwin Ramos, at sa San Pedro, Binyan Laguna, isang nagngangalang Edwin Tose. Okay? Sa Los Baños naman daw, isang Denden at sa Binyan, isang Nico. Okay? Itong Edwin Tose na pinangalanan sa akin, okay, ay ito daw sa impormasyon na binigay sa akin nung aking, of course, nung nagsumbong. Okay? Eh yan, sir, milyon-milyon kung magpatalo daw sa derby yan. Can you imagine? Milyon-milyon piso. Okay? At ito raw si si Tose ay di umano naging campaign manager ng mayor ng San Pedro City, Laguna. Sabi sa akin, mayaman yan, boss. Laki ng bahay niyan, kako. Sabi ko, baka naiinggit ka lang, ha? Sabi ko rin sa source ko, baka naiinggit ka lang, ha? Sabi ko. Hindi, boss. Legal yung ayoko kakong nagagamit ang programa ko. Sabi ko rin sa informante ko nagsusumbong. Hindi, boss. Binibay ko lang ho sa inyo, sir. Ha? Yang mga impormasyon na yan tungkol dyan sa paano nalulugi ang gobyerno sa STL. Kasi nga, binubukulan itong mga taong ito, itong mga pangalan binigay ko. Alright? Ito nga itong Edwin Tose. Ha? Sabi niya, nag-focus siya rito. Kasi ito, parang ito raw, ang parang pinakamalaking nagpapabukis dyan sa may Laguna. Kasama na yung isang nagngangalang ano pang pangalan nito binigay sa akin. Check ko lang. Natawa ko. Ang pangalan ay alias Madam Reyna. Sus Mario. Madam Reyna. Natawa ako. Sabi ko, para ka ako sindikato dating. Kasi wala bang pangalan yan? Wala, sir eh. Sabi niya ganun eh. Yung Edwin Tose, yun talaga pangalan yan. Sabi niya, yung isa sa mga malaking nagbubukis dyan sa may Laguna. Sabi niya ganun. Pero itong isa nga, yung kalibel niya, sa may Kalamba naman, okay, sabi, Madam Reyna, ang pangalan o Madam Tita. Depende kung sino kausap niya siguro. Sabi ko nga, talaga bang Madam Reyna pangalan yan, kako? Parang sindikato talaga ang dating yun. Sabi niya, oo boss, pero kamagala, sabi sa akin, ibibigay ko sa inyo yung mga iba pang impormasyon tungkol dyan. Alright. Why am I exposing this? Again, STL, Small Town Lottery. Ginawa ng gobyerno para panlaban sa wedding. Pero may mga tao na binubukulan ng PCSO. Philippine Charity Sweepstakes Office, STL. Sa Laguna, ang laki ng nawawala sa inyo. So, 12 million ba? 12 million a day? So, magkano nire-remit sa inyo sa PCSO? I could only surmise base sa informasyon na binigay sa akin. Kung 12 million a day yung kinikita niyang STL, ang dinideklara sa inyo,
ano lang, 4 na milyon kada araw. Tapos yung 8 milyon sa kanila, ganun ba yun? Ngayon, bago tapusin ko lang itong topic na ito, well, with all due respect naman daw, sabi ng aking informante, ito namang regional director ng itong regional director ng Laguna, okay? Walang lumalabas. Wala naman, ito raw hindi tumatanggap, sabi ng aking source. Kasi sabi ko nga, matatandaan nyo, kaya siguro malaki yung binubukis niyan o yung ninanakaw doon sa kita, baka may mga nilalagyan kako yan. Sabi ng aking informante, ang alam ko, boss, si Regional Director General Natividad, hindi tumatanggap yan. Meron daw no-take policy. Sabi ko, di maganda, sabi ko. Pero ang tanong natin, bakit itong si Police Director Pitalio naman, walang ginagawa doon sa bukis? Yun ang dapat na imbestigahan ng PNP.